Good morning! Woo! Langit. Ang taas nito, hindi ako naka-heels. Okay, good morning! Konting energy, kahit alam ko marami dyan puyat. Hindi naman kami ginabi, pero puyat pa rin kami. Ayan. Pero sige, hallelujah. Holy Spirit, samahan mo lang ako as I deliver yung gustong maituro ng Panginoon ngayong umagang ito. And I declare, magiging matabang lupa yung mga nandito ngayong umagang ito. Maging bukas din yung kanilang tenga, maging bukas din yung mga mata nila, na hindi lang yung natutunan ko yung matututunan nila, pero may bago silang matututunan. In Jesus' name, Amen! Actually pala, konti na lang pala yung natitirang pag-aaralan doon sa topic ko na Declaration of Independence. Pero gusto ko kasi maging mean. So gusto ko umabot ako ng 5 weeks. Hindi. Joke lang. Tapos na po ito ngayong araw na ito. Noong time ni Cherry, nung topic niya, ito yung binanggit niya. Kapag kingdom citizen ka, meron kang special benefits at protections in the kingdom. Tatandaan niyo yung word na protection. Sabi din sa tinuro ni Sister Cherry nung first topic natin, nung start of the year, yung king is responsible for taking care of you. At kapag sinabi na yung king ay inaalagaan ka, lahat ng pangangailangan mo, yung provision, meron. Doon sa colony niya o maging doon sa kingdom niya. So don't forget those two words, protection and provision. Review lang naman ito. Sabi doon sa material na inaaral natin, the greatest threat to kingdom privileges and benefits doon sa protection, doon sa provision na available sa kingdom is an independent spirit. Okay, mabilis lang to. Konting review, balik pa tayo. So ginawa ang earth. Itong earth na to ay naging colony, na-establish itong colony. Inilagay si Adam, inilagay si Eve. Nagsisimula pa lang sila mag-rule, mag-dominate. Yun naman ang gusto ng Panginoon para sa atin. And then, anong nangyari? May nangyari doon sa, hindi doon sa colony, hindi pa doon sa earth, doon sa home country. Nagkaroon ng, anong nangyari sa home country? Wala akong fill in the blanks. Pero sige, anong nangyari dun sa home country? Hindi pa nangyari sa earth. Nagkaroon ng lindol, nalindol dahil dun sa pangyayari. Nagkaroon ng rebellion. A spirit of rebellion happened doon sa home country. Wala pa to sa earth, ha? Yung rebellion ay nagsimula pa lang sa home country. I said this last week. Mahahanap niyo to sa Isaiah 14 at Ezekiel 28. The rebellion was started by Lucifer because he wanted to ascend to heaven above the stars of God, set his throne on high, make himself like the Most High. So he was gusto ni Lucifer, mataasan pa niya ang Panginoon. He was banished. Mahirap to na nawala yung binabasa ko. At saan siya binanish? Sa earth. Kaya yung rebellion, sinasabi ko sa inyo, hindi nangyari sa earth yun. Ang nilagay ng Lord doon si Adam at si Eve. Ang sabi niya, mag-rule kayo, mag-dominate kayo. Yung rebellion nagsimula sa home country. Nung binanish si Lucifer, bagsak siya ng earth. Ngayon, anong ginawa ni Lucifer? Dahil gusto niya maghigante, hindi ako papayag na hindi ako mas mataas sa Panginoon. Gusto niya putulin yung relationship ng father doon sa kanyang mga anak. To separate the citizens of the colony, yung mga nasa earth, si Adam at si Eve nung panahon na ito, from the kingdom government. Okay. So anong ginawa niya? Nag-disguise siya. Nasa earth siya. Pumunta siya doon sa Garden of Eden. Makikita niyo yun sa kwento sa Genesis. And then,
nung panahon nga na to, enjoy na enjoy pa si Adam. Baka wala pa nga si Eve. Hindi ko lang pala alam kung nandun na si Eve nung panahon na ito. Pero na-enjoy pa ni Adam, pinapangalanan pa nga niya, sabi ni Pastora, elepante! Hindi ikaw ang elepante. Pero nung panahon na yun, baka ganun. I mean, doon paturo, ibig ko sabihin. Okay, so ano nangyari? His strategy to accomplish yung pag-break ng relationship was to promote a spirit of rebellion and independence. Warning. Huwag niyong hahayaan ito. Now, ang ginawa ni Lucifer, nilinlang niya yung mga anak. Gusto ko sana magkaroon ng play Yung magsasalita ako, tapos may a-acting dyan. Pero, yun sana yung na-imagine ko. Ayan. So, ang ginawa ni Lucifer, siniduce niya yung mga anak. Anong gusto niya? Gusto niya linlangin na, huwag na kayong maniwala dyan sa sinasabi ng ama niyo, yung sa father niyo. He wanted to disregard, ang gusto niya yung anak ng Panginoon ay i-disregard yung authority ng father over the colony, over the earth, and encourage them in an act of insurrection. Yun yung naging, ang ibig sabihin ng insurrection, is a violent, mahirap to, a violent uprising. A violent uprising against an authority or government. Yun yung insurrection. Yun yung gusto niyang magawa para maputol yung relasyon. Ito na yung kwento sa Genesis 2:15 and 17. Balitaktakan, nag-usap. Ito na yung panahon na nililinlang ni Satan in the form of a serpent, si Eve. Ayan. Hindi pa pala ito. Genesis 2 pa lang pala ito. Sorry about that. So itong Genesis 2, balikan lang natin. I'd like to emphasize this. Sabi sa Genesis 2:15 to 17, and the Lord God took man and put him into the Garden of Eden to what? To dress it and keep it. Yun ang sabi niya. And then sabi niya, and the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden they mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil they shall not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ito yung pinapa-remind ko sa inyo na dalawang salita. Provision and protection. Provision, lahat naman available sa Garden of Eden. Yung nire-remind ng Lord kay Adam is for his protection. Basta wag to ha. Basta wag to. Or else, okay, eto na yon, yung Genesis 3:1-3, eto na yung serpent. Eto na yung serpent, kinakausap niya nililinlang niya, unang-una si Eva. Pagdating sa Genesis 3:4 and 5, sabi lalo pa niyang nilinlang, parang ginatungan pa ni serpent, para lalong okay, nakaka-confuse media. Let's settle down. Okay. Thank you very much. Okay. Now, lalo niyang nililinlang si Eva, kaya ang gusto talagang pinipili niya, planting doubts. Alam mo yung pag nagpa-plant, di lang naman minsan isa Siguro paulit-ulit siya niyan Planting doubts about the motivation of the king, so distrust grew in their hearts. Na parang, Eva, ano yan? Hindi, parang, alam mo yun, sabi nga dyan, you will not surely die. Yan, pero hindi naman ako serpent, pero, ayun. So, yung pagkakalinlang ni Satan kay Eva, umano sa puso nila, parang kumapit, isipin nyo, tinamnan ka, tumubo. Ayun, lalong hindi ka na nagtiwala. Ang gusto niya kasi talaga is to make them believe doon sa kasinungalingan. And then, come Genesis 3:8-7, tuloy-tuloy ang kwento. Anong nangyari? Kumagat si Eva. Pinartake niya. Sabi ko dito, ang nangyari dito ay disobedience. Yung children going against the will of their father. Gusto silang proteksyonan ng hari. Ayoko? Ay, okay to. Yan, okay to. So they turned their backs. So si Adam at si Eve, sinira nila yung kontrata. Adam and Eve violated the legal contract heaven had established with human beings. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, ayoko na. Nabuksan yung mata.
na-realize, may naramdaman. Ayaw ng Lord yun. Pero ito ang kinahinatnan nun. I don't want to be under the kingdom's jurisdiction anymore. I don't want to be under the King of Kings. I don't want to be subjected to the heaven's government. Ayaw. Sin, missing the mark. And treason. Ito yung ginawa nila or ni Adam or kasama na rin si Eve. Bakit sin? Sabi sa material ni Miles Monroe, sin is rebellion against the essential nature and authority of the heavenly government. Yung sin, hindi mo lang na-miss yung mark. Yung sin, hindi lang dahil hindi mo ginawa yung pinagagawa ng Panginoon na huwag ka daw mag-partake doon sa punong yun. Pero yung mismong ikaw, yung dahil doon sa sin mo, naputol kayo. Protection, provision, lahat ng available sa kingdom, lahat ng benefits, lahat ng privileges, even the authority na ibinigay sa iyo, wala na. Because you turned your back. Treason. Bakit treason? Because by their rebellion, the children not only took something that wasn't theirs, but they also handed it over to someone who didn't deserve it and would never be qualified for it. Noong una, hindi ko naiintindihan to. Okay, so ang sinasabi ng material ni Miles Monroe, yung authority to rule and dominate, binigay na daw. Binigay na ni Adam, give up nila, binigay nila kay Satan. Later on, mas maiintindihan natin bakit. Okay? Okay, going back again, Genesis 3:23 to 24, anong nangyari? Anong nangyari pagkatapos nung paglilinlang, pagkatapos nila mag-break contract sa Panginoon? Therefore, the Lord God sent him out from the Garden of Eden, referring to Adam, to work the ground from which he was taken. He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Sabi dun sa material natin, kapag sinabing drove out, possession mo na yun. Okay, yung Eden, nilagay na talaga sila doon. Pang doon talaga sila. Pero inalis ka pa. Isipin mo, sa'yo na nga yun. Ibinigay na nga sa'yo, inalis pa sa'yo. Ganon yung drove out na ibig sabihin dito. Aside from that, it also means to expatriate, to renounce allegiance. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Alam mo yung naalala ko dito, yung joke na, alam mo yung pag may nangyari sa'yo sa corporate world, kunyari, may nagawa ka na alam mong ikatatanggal mo, yung minsan inuunahan mo na, I resign! Pero actually, tinanggal ka na. Parang ganun yung nai-imagine ko, tinanggal ka na doon, pero may breach of contract pa. Anyway, yung plano ni Lucifer para putulin yung relasyon between the father and his children, nangyari nga. Okay. And this is the Declaration of Independence. Ayan. Binabalikan ko lang. Ayan. The fall of Adam was the declaration of independence from the kingdom of God. Adam and Eve lost their essential source of life as human beings. Yun yung King's Spirit, which gives life to their spirit, soul, and body. Mukhang antok na ako. Parang may mali dito sa sinulat ko. Yung nawala sa kanila, oo, nagkasala sila. Oo, they committed treason. Pero eto yung isang pinaka nawala sa kanila, yung King's Spirit, which is the Holy Spirit that gives life to their spirit, soul, and body. Kaya, pag binalikan niyo yung 2:17, anong mangyayari daw if kainin nila yon, if hawakan nila yon, they will die. Without the Holy Spirit, patay tayo. Patay tayo. Unless, ang mas nangingibabaw sa'yo ay katawan at soul. Your body and soul. Pero kung spirit, patay. When Adam lost the Holy Spirit, the governor, there was chaos in the territory. House became hostile, unclean environment. Binasa natin ito sa Romans, na kapag yung isip mo, ang nag-govern dyan ay flesh. Ayan. Hostile to God yung mind mo. It does not submit to God's law, nor it can do so.
Ayan, parang yan talaga yung ano, no? Kaya siguro, evident doon yung spirit of rebellion sa taong ganyan. Kasi flesh ang nag-govern. The Holy Spirit governor could no longer dwell there. Na-recall ang governor. Kasi ang gulo ni. Ang gulo na nung katawan mo, ang gulo na nung isip mo, flesh na ang nagro-rule dyan. Nag-break contract ka pa. Sa totoo naman, sa kamunduan, kapag umalis, parang kapag nag-declare ka ng independence, kunyari, nag-declare tayo ng independence against, naku, mahuhuli niyo kung mahina ako sa history, sa mga Hapon, nag-declare ba tayo ng independence doon? Sa Amerikano, sa US! Ayan. Sabi ko na sa inyo, ikat mo to, Reyna. Baka alam nilang hindi ako nakikinig pag history. Ang totoo niyan, kung sino man yung mga nilagay na officers dito, example ng US, inaalis yun eh. Pag inalis yun, syempre, magkakagulo talaga. Isipin mo bago lahat, wala kayong leader, parang lahat may boses. Ang gulo nun. Humanity's independence from the kingdom was the worst thing that ever happened to them, existing without the governor, existing without the Holy Spirit, without the Spirit, death. Okay, dinaanan ko to last week pero masahabaan ko ngayon. Ngayon, anong impact nun? Wala kang Holy Spirit, patay. Patay ang iyong spirit. Cut off from true life. Yun yung title nung portion na ito. Since humanity lost the Holy Spirit, their connection to their Father, they became dependent on their physical senses, giving limited perspective on life's realities. Kung natatandaan nyo, dito ko kwento yung nangyari kay Pastora Ella. Kung nagde-depend lang sila sa nakikita nila at sa nararamdaman nila, pangit yung sitwasyon. Pero kapag yung Holy Spirit na connection mo sa Father, inahayaan mo na mag-reveal siya kung ano talaga yung plano at purpose ng Panginoon. Sa mga anak ng Panginoon na naniniwala sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, walang pangit na sitwasyon. It will be good for you. It will turn out to be good for you. Ano ba nilagay ko dito? Sinabi ko lang ulit dito, kasi ang nangyari dito, yung soul nila, yung mind, nagkaroon ng kaalaman, knowledge. And then, yung body, in terms of the body, nabuksan yung kanilang mata. Yung flesh became stronger than the spirit. Kasi, sabi nga doon sa inaaral natin, kunyari may naked dyan, hindi mo naman yun, nadidiscern ko. Wala siyang saplot. Hindi naman ganun yun eh. Nakikita mo yun, kaya alam mo walang saplot yung tao. 'Di ba? Okay. A perspective based only on the senses inevitably leads to confusion. Yan ang sinasabi. Humanity began to depend on the soul. Kapag sinabi soul, mind, will, emotions, informed by the senses. Nakita ko si Dens. Bagong ligo. Pumasok sa brain ko. Basa ang buhok. Late. Yan. Ganun agad yung interpretation. Alam mo, may ganun sa office namin. Pagbasa ang buhok, ay, kakagising lang, late. Alam mo yung lahat na ng connection. Meron ako naalalang kwento, Ray, na hindi ko naman sinasabing spiritual na kwento ito, okay? Meron nangyari kay Ray na nandito siya, nagmamadali siya. Ano bang lakad mo? Lakad matapang, lakad mabilis, ganun, okay? Ngayon, may nakakita sa kanya. Tinawag siya. Pababa ata siya ng hagdan. Siguro ganyan siya. Yan. Reyna, ano ba sabi sa'yo? Huwag kang masungit? Huwag lakad, mayabang. Kasi nagmamadali siya. Yan. Tapos, tinabi pa siya sa side, kinausap. Ano ba sabi sa'yo? Dahil, bakit wag lakad mayabang? Meron palang so parang disrespectful si Reyna. Kasi nagmamadali siya ang yabang nung dating niya. Meron palang kapatiran, gusto siyang batiin. Okay. Hindi ko sinasabing naalala ko lang talaga itong example. So ang interpretation mo ay, dahil ganon? Ay, cut mo yun. sorry. Hindi ko ma-describe Lakad mo kaya. Lakad. Anyway, tapos may tumatawag sa'yo, senior. Napaka-disrespectful nitong si Reyna. Pero alam niyo ba bakit siya nagmamadali? Nakagat siya ng pusa.
Kailangan niya mag-rush sa hospital. Or else, yung anti-tetanus, yung rabies, di ba? Iniingatan natin yun. May certain period lang yun sa pagkakaalam ko. So, minsan, ganun lang yung naiisip kong kwento. Kapag nagde-depend ka sa mata mo, yung nakita ng mata mo, pinoprocess ng, ay, nanlalaki yung mata, nanlilisik, galit ata to sa akin. Ganun naman pala talaga yung mata nun. Ganun pala talaga siya ginawa ng Lord, parang ganun yung mata. So, ganun yung nangyari sa kanila. The only way to truly understand something is to relate to how it was made. Is to relate it to how it was made and who made it. Sino pa bang makakaintindi kay Zaza kung hindi kami? Ayan, hindi ko alam ba't ko naalala to. Go back to manufacture. Hindi ko naman sinasabing isoli mo siya sa gumawa. Pero doon ka lumapit sa magulang para mas maintindihan mo kung bakit ganito din si Zaza. Ganon din tayo. Sino pa bang makakaintindi sa'yo bakit ganyan ka? Oo, siguro, ganyan lang talaga kinaya ng magulang mo. Pero, ang Lord na gumawa sa'yo, mas naiintindihan bakit ka ganyan. Ayan. The Spirit of the Creator is the only avenue we have for fully understanding ourselves and the physical world, since He is the source, author, and manufacturer of creation. Bakit? Minsan naman mapapaisip ka, bakit ba may ipis? Yan yung mga tanong. Go back to the manufacturer. Yan ang sagot ko sa inyo. Having the Spirit of the King is not only vital, so two things, pag may Holy Spirit ka, hindi lang yun importante dahil may connection ka sa Father, pero mas naiintindihan mo yung buhay mo. Ay, naintindihan ko na bakit nung bata ako, mahilig ako magdrama-drama sa bahay. Gumagawa ako ng nagsasayaw ako, nagtuturo ako. Kahit ako lang sarili ko, mahilig na ako mag-finance nagkaka-cashier ako. Pero alam mo, mas naiintindihan ko ngayon kasi yun pala yung potential ko, yung talent ko. So balikan mo, baka mamaya may ginagawa ka dati. Na yun din pala talaga yung potential na nilagay ng Panginoon sa'yo. To be true and complete human beings, we must somehow become reconnected to and re-indwelled by the Holy Spirit. I love this. Kinuha ko talaga to sakto dun sa material. To be true and complete human beings. Tandaan nyo kapag nung nirecall ang government, death yung kinalabasan nun. We must somehow become reconnected to and re-indwelled by the Holy Spirit. Second, hindi lang yung na-cut off ka from the true life, pero nawala yung binigay sa iyo ng Panginoon na authority, dominion, nawala din yun. Allow me to just read through this. We also lost the power and authority He provided. Remember that power is the ability to control and influence circumstances. Naalala ko sa teaching ata to ni yung material. Nung si Cherry ang nag-speak, ito yung dinaanan niya, yung influence. One of the first things the king said to Adam after his rebellion was, in effect, ang sinasabi, parang ang nangyari, nagrebel si Adam, ang sabi ng Panginoon, from now on, you will have to fight the earth in order to get food. Painfully toiling. Yung toiling, hard work na yon. Dinagdagan mo pa ng painful. Di nagtatrabaho ako ngayon. Hindi naman painful, toiling to. Rewarding, thank you po Lord. Pero, dati ang sabi ng Panginoon, rule over the earth. Pero ngayon, kailangan mong magtrabaho. Hindi na simple, hindi naman sa simpleng buhay. Masaya pa rin naman yung buhay ngayon. May grace ang Lord. But just imagine yung nangyari kay Adam. Sabi sa Genesis 3:17, let's all read to Adam. Alam niyo na bakit di ko binasa? This is the favorite verse. Ayan. Pero yan yung pinanggalingan nun. You must not eat from it. Protection ng Panginoon yun sa'yo. Pero ayaw mo, sa eto ang nangyari. Lahat naman, lagi ko sinasabi kay Zaza, lahat ng actions naman talaga ay merong consequences. Ito yung naging consequence. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life.
Pero anak ka na naman ng Panginoon. So naniniwala ako, although yes, we have to work the ground, later, mabuti naman ng Lord, meron siyang ginawa para hindi tayo patay, hindi naging mahirap actually for us. So two things, nung nagrebelde sila, treason, break contract, declared independence, nangibabaw yung rebellious spirit, ito yung two things na nangyari. Being cut off from the tree of life, yung flesh mo mas stronger na ngayon. Ngayon, dahil yung flesh mo mas stronger, mas hostile yung environment, may chaos. Alam mo, mapapaisip ka talaga dito kung ganito yung buhay mo. Mapapaisip ka talaga, ba't ganito? Alam mo na, kailangan mo talaga ang Panginoon. And second, nawala yung authority sa'yo. Sa'yo na nga yun nawala pa. Next, ramifications of self-government. Kapag sinabing ramifications, ito ay resulta, ito ay epekto nung nag-declare ka ng independence. Nung nag-declare si Adam ng independence, ito ang nangyari. A colony, sabi dyan, a colony without a governor results in self-government. Siyempre, wala na yung dating namumuno sa inyo. Di kayo na. Gusto niyo maging independent, di ba? Side comment lang. Mahaba kasi itong portion na to It was talking about being independent in contemporary terms. Naniniwala ako, hindi rin mali maging independent. Pero naniniwala ako, lahat may timing sa Panginoon. There is a time for everything. Kaya nga, I believe may legal age. Imagine mo yung 14 years old na kawawa, syempre, yung hindi naman niya pinili. Pero imagine mo yung, na-imagine ko kasi dati, rebelde talaga ako So, pag hindi ko nakuha yung gusto ko, magwawala talaga ako. Aalisin ko yung mga damit ko sa cabinet, nakahanger yan. Ayoko na, lalayas na ako. Pero alam mo, hindi matutuloy yun. Habang yung kasambahay namin, babalik yung hanger. Yung lola ko, umiiyak, anak! Ako na, ayoko na! Ang hirap mambuhay! Ganyan. Pero alam mo, takot na takot ako mangyari yun. Baka mamaya, palabasin ako ng bahay, wala akong pera. Yung comforts nung, may nag-aayos ng gamit ko, may pagkain ako, may allowance ako. Kahit nagtatrabaho na ako, may allowance ako noon. Imagine ninyo, pag wala talaga sa timing yung gusto nyo maging independent. But yung pinag-uusapan na independence kasi dito, hindi naman to dahil gusto nila maging independent dahil masama yung kingdom government na nagro-rule sa kanila. Hindi naman yun Hindi naman masama yung Panginoon Talagang rebelde lang Kaya ang sinasabi ni Miles Monroe, self-government in the heavenly kingdom was like rejecting your family, your home country, and your inheritance all at once. Di naman sila pinahirapan ng Lord. Si Adam at si Eve, lahat ng provision, lahat ng protection, lahat ng benefits, lahat ng privileges, nasa kanila. Okay, on time pa ako. Kaya yung self-government, kung i-declare nila to, hindi naging maganda yung resulta. Okay? Mas maganda yung description ni Miles Monroe dun sa susunod niyang sinulat. For the heavenly kingdom, itong self-government, it meant spiritual death of beloved children. Yun ang tingin ng Panginoon. Diba? Yun naman talaga yung nangyari nung ni-recall yung governor. Yun din naman ang sabi sa Genesis, death. Kaya spiritual death doon sa kanyang mga minamahal na anak who were meant to carry on the family name and legacy. Babalikan ko. Tatandaan nyo to Ang ganda ng, hindi naman sa maganda, pero maganda lang yung pagka-describe. Nung nag-declare ka ng independence, nag-declare ng independence si Adam, lahat to, family, home country, inheritance, all at once. Wala. Okay? Pero ang ganda nung sinabi niya, so kung sa mga anak naman, sa anak, or even to Adam, it meant the introduction of fear. Ayan. A survival mindset and the knowledge of the inevitability of death. Yan naman yung nangyari sa'yo. Or pwedeng mangyari sa'yo, pero wag naman po, Lord, kapag nagde-declare ka ng independence. Lalo na dun sa, nagde-declare ka ng independence. Kunyari, gusto ko mag-declare ng independence, di naman masama yung lola ko sa akin.
pero gusto mong tumiwalag. Matatakot ka na niyan. Isipin mo, paano nga ako mabubuhay? Yan. Isipin mo, may trabaho na ako pero takot pa ako. Ayan. Aside from that, so kung ito na yung epekto nung nag-declare ka ng independence, ito naman mangyayari doon sa sitwasyon mo. You are at a rebellious state. Humanity's declaration of independence and subsequent loss of the governor left human beings in a state of rebellion, not having the purposes of the kingdom at heart. Yun, kinapture ko to kasi naniniwala ko ito talaga yung best describes yung rebellion na yan eh. Nagre-rebel ka dahil hindi mo na maintindihan yung pinaka-purpose at or design ng Panginoon sa'yo. Ayaw mo. And aside from a state of rebellion, ang type ng culture sa environment na yon ay full of darkness and death. When a country, ito pala yung sabi ko mas maiintindihan natin yung sinasabi na binigay, hinayaan nila Adam na makuha na lang ni Satan yung authority. When a country, sabi, in real life, when a country becomes independent after being a colony, it actually elects or appoints a governor. Usually ganun yun eh. Umalis yung dating nagro-rule, lahat may bosses, usually ang mangyayari nun, syempre gusto mo may isang mag-lead. So ito talaga yung nangyayari. Nag-e-elect or nag-a-appoint ka ng governor. This governor, however, does not teach the people about the culture of the former home or its country but only its own. Sorry, nag-alarm ako. But only its own. Siyempre, yung bagong magro-rule sa'yo, ang ituturo nun, yung kultura niya. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na nung si Adam nag-declare ng independence, ni-recall yung Holy Spirit, ni-recall yung governor, may bagong nag-rule. Satan. Similarly, when the heavenly government recalled the governor, human beings stopped learning the culture of heaven and created their own culture. Na-influence ito nung malaboy-laboy dyan. Ayan. And which they passed along to their children. Hindi lang nag-create ng own culture, yung naipanganak pa ng mga nauna, naipasa din yung kultura doon. We stopped living heaven's values and began to have our own independent ideas about life. Nawala na yung Holy Spirit, na-recall yung Holy Spirit, nawala na yung connection mo with the Father, may sarili ka ng interpretation ng lahat ng bagay. Wala ka ng connection to the manufacturer. The recall of the governor was a devastating loss to the inhabitants of earth. One of the first things that took place after earth lost the governor, pinakita ko na tong slide na to last week, nag-declare kayo ng independence, ni-recall yung governor, wala ka ng authority, mas nangingibabaw na yung flesh, this was what happened. One of the first things that took place after earth lost the governor, there was chaos in the territory. Bakit? The Cain and Abel story. The older brother killed brother, murder. A kingdom and culture of darkness came upon earth and began to spread. Hindi ko nababasahin yan. Slide ko yan last week. Wherever the governor is not ruling, heart check, mind check, flesh check, spirit check, there will be murder. Murder of marriage, murder of relationships, murder of friendships, murder, physical murder, pwedeng hindi rin physical murder, and other instances of man's inhumanity to man. Kaya ano nakikita natin ngayon? Maraming mga crimes. 'Di ba? May mga laws na naipapasa na hindi naman sang-ayon sa salita ng Panginoon. Because the Holy Spirit, there was a certain time na ni-recall yung Holy Spirit nung story ni Adam at ni Eve. Hindi lang sila nagkaroon ng bagong culture, maging dun sa anak nila na ipasa itong bagong kultura na ito, na yung authority na meron sila dati, ibinigay na nila, inalaw nila na may sitwasyon sa buhay na nila na ang maghari ay ang kaaway. Sa buhay ng mga anak nila, nakalinya tayo doon, nararanasan natin ito. Chaos. Hostile environment.
Thank God, nakilala mo na ang Panginoon. Satan taking over and executing his three-pronged attack, stealing people's lives to destroy them. Aligned with his three-pronged plan, to steal, to kill, and to destroy. Yun lang naman yung gagawin. He is a basahin ko na lang to. He is a foreign ruler who was taken over the colony of earth and desires to destroy the original culture of the inhabitants. He rules over a destructive kingdom of darkness in which human beings have become either his willing or unwilling accomplices. From the time of humanity's rejection of the king and the loss of the governor, ito yung series of events, human beings have been attempting to dominate the king's colony without the mind and heart of the king. Wala recall na yung Holy Spirit eh. Wala ka ng connection sa Panginoon. So kung ano na lang yung alam mo, ano na lang yung nakikita mo, ano na lang yung nararamdaman mo, ganun ka na lang mag-rule. Syempre, nadagdagan pa ng kung anong plano ng kaaway. Trying to run the planet without the king's nature has led to a breakdown in human authority and power to address vital issues. Ito yung sinasabi ko, kaya ang nangyari, ang epekto hanggang ngayon, merong mga naipapasa, merong mga actions na hindi naman naka-align sa salita ng Panginoon. We have created a state of rebellion and confusion. This world is a disaster without the governor. Now, patapos na ako. Hindi ko maalala, anong topic mo next week? Okay, so hindi ko ganong itatouch to because yung next topic, dahil may grace, mahal na mahal tayo ng Panginoon, yung grace niya sa atin, yung mercy niya sa atin, kaya sabi, as descendants of Adam and Eve, we are unable to rule on behalf of the heavenly kingdom kasi nga na-recall yung governor. Lalo na nung panahon na to. Pag binasa niyo yung story, di ba? Even hanggang time ni Jesus, nung nagmi-mission pa si Jesus, wala naman ang Holy Spirit nun eh. Nung time na yon, pag binasa mo, so imaginein mo hanggang New Testament yon, hindi nakaka-rule yung tao on behalf of the heavenly kingdom because we abdicated our rule to Lucifer. Abdicated meaning ibinigay mo sa kanya. Lucifer's culture of darkness. But the king promised the return of the governor. Panahon mo na to. And the restoration of earth as a territory loyal to the kingdom of heaven. In Jesus' name, Jugs Go QC din ito, or buong Jugs Go din ito. Because the governor, Holy Spirit, is what every human being needs for true life. Bakit ko nga ba nawala yung phone ko eh? Sinulat ko dito John 14. Balikan ko lang. Sabi sa Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his head. Oo, nangyari to. Nag-declare ng independence si Adam. Pero dyan sa chapter na yan mismo, meron ng pangako ang Panginoon, which is, I will put enmity between you and the woman. He will crush your head and you will strike his heel. May pangako na ang Panginoon. The king's plan was to send an offspring, ang bugtong anak niya, to be born in the colony, totoo naman, na namuhay katawan tao siya, who would restore kingdom influence to the colony. He would crush the power of the realm of darkness, take back the kingdom of authority that was stolen, and restore power and authority to those to whom it was first given, humanity. I need you to catch this. Sabi dyan, i-restore yung power, yung authority na talaga namang unang ibinigay sa humanity. We would be reinstated as local rulers on behalf of the heavenly kingdom once again. This would happen because the king would reappoint the governor to the colony of earth. Meaning, ibinalik na yung governor. Panahon mo yun. Sinelyohan, nung tumanggap ka, binuksan mo ang pintuan ng puso mo, pinapasok mo ang Panginoon, si Jesus Christ, ang King. Siyempre, pag siya na ang nag-rule, dahil colony ka niya, selyado ka ng Holy Spirit. Buhay ka, spiritually also. A human being without the governor is dysfunctional because he's never complete. Kaya, yung sinasabi ni Miles Monroe na re-indwelling, siguro nga,
kahit na sinelyohan na tayo, dumadating tayo sa panahon na parang nagre-rebelde pa rin tayo. Wala sa timing, nagde-declare ka ng independence. Tinopak ka, ayoko na. Flesh. Okay, media. Okay. Pag may nakahanap ng aking phone. A human being without the governor is dysfunctional because he's never complete. His very purpose requires the presence of the Holy Spirit. Okay na, thank you, Sister Casey. Kailangan natin yung Holy Spirit. Sinelyohan ka na, huwag ka nang pumayag na magpasakop, na mag-give in ka pa doon sa spirit of rebellion and independence. Mas maging malakas yung spirit kasi yung spirit yung connection natin. Mas maiintindihan mo, hindi ka magagalit sa sitwasyon mo. Mas maiintindihan mo kasi nakakonekta ka sa Panginoon. Thank you po, Lord.